Patay ang dalawang magsasaka dito sa Davao City matapos tamaan ng kidlat ang pinagtaguan nilang posteng kahoy. Sa Iloilo City naman, nahuli ang away kalsada ng dalawang tsuper. Ang mainit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nagkatensyon sa pagitan ng driver ng dalawang jeep sa bahagi ng Haro Plaza sa Iloilo City. Sa amateur video, umaawat ang konduktora ng isang jeep. Makikita naman ang kutsilyong hawak ng driver ng isa pang jeep habang isang bakal na tubo naman ang bitbit ng isa pang tsuper. Ayon sa isa sa mga driver, ilang beses siyang hinarang sa daan ng nakaalitang driver. Kundiin ko makadto, dito man sa Japon. Doar pang aritargid yung tuyo ya sa akon. Hasta nagabtanay kami sa Haro Plaza. Sir, kunto ya, istorya man lang sa iya. Pero dala gali, preparado na sa gali ya. Di kun way ka sang kontra sina, nga madala ka sang kutsilyo. Nga, makakuha ko to siya kung lahi ko dali tubo. Nga, lagang ko ya tadlo. Iya, malusot sa ti. Nagdasig man ko yung maklangin di sa kalusot eh. Di mga kig si iya. Agad namang rumisponde ang pulisya at ilang opisyal ng barangay. Nagkaayos na rin ang dalawang driver at na-turn over na sa pulisya ang kutsilyong hawak ng isa sa mga driver. Isang pickup truck ang nawasak matapos humabog ang bitbit nito mga pampasabog sa Libura, Bukidnon. Sa investigasyon ng pulisya, sakay ng pickup truck ang ilang police trainee at dalawang police instructor sa isang specialized explosive course. So magkandak na sila og practical exercises kaning ilahang post-blast investigation course. While ongoing sila dito sa katong area kung unta sila mag-set up, naay components na nibuto dito sulod sa sakyanan sa kaning atong mga instructor. Dalawang instructor ang nagtamo ng minor injuries at dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente. Bapak sa ayo. Gamit ang duyan, ibinaba mula sa bundok ang isang tinamaan ng kidlat sa sitio Mawato, Barangay Bantol, Marilog District, Davao City. Aabot sa 3 kilometro ang lakarin papunta sa sentro ng barangay upang mabigyan ng paunang lunas. Sa datos ng mga pulis, hindi bababa sa 10 ang biktima ng pagtama ng kidlat. Ayon sa mga biktima, nag-aani sila ng palay ng mga oras na iyon nang biglang umulan na may kasamang kulog. Marami sa kanila ang sumilong sa kubo na tinamaan ng kidlat. Pagtanaw na ko sa akong kauban, kuan naman, natumba na. Unya ako, kuan ko ba, nakabangong ko, kalit ko makagawas, gamay. Kay murag, na ko ibuot ba. Tinamaan din ng kidlat ng isang posteng kahoy kung saan nagtago sa tabi nito ang dalawa nilang kasama. Nasawi ang dalawa. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng surprise inspection ang pulisya sa isang isinumbong na Pogo Hub umano sa Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Pero pagdating na doon ng mga otoridad, wala silang naabutang empleyado. Maging sa bahagi ng ari-arian na sinasabing ginawang hotel ng mga Chinese. Nakita na lang nila roon ang mga tulugan at computer desk na ginagamit umano para sa Pogo. Isinagawa ang inspeksyon kasunod ng sumbong na may operasyon doon ng Pogo. Pero sabi sa pulisya ng caretaker ng gusali, noong 1 taon pa huling nagkapogo roon at huminto na ito ng operasyon. Patuloy pa rin ang pagkalat ng wildfire sa ilang lugar sa California sa Amerika. Sa footage na kuha sa Santiago Peak, makikita ang patuloy na paglawak ng apoy, maging ang lawak ng pinsala nito. Ayon sa otoridad, nagsimula po ang sunog mula sa spark ng heavy equipment na ginagamit ng mga crew sa Orange County. Patuloy ang pag-apula ng mga otoridad sa wildfire. Huli-kam ang pagnanakaw ng isang lalaking nagpanggap na customer sa isang tindahan sa Quezon City. Tinangay niya ang cellphone ng tindera. Balitang hatid ni James Agustin. Bumaba mula sa minamaneho niya motorsiklo ang isang lalaki na nakuha na sa CCTV sa Barangay E. Rodriguez Sr. Quezon City. Pumasok ang lalaki sa tindahan. Ang kanyang kasama na iwan sa labas. Nakipag-usap sa mga nagtitinda ang lalaki. Ilang beses na tumitingin-tingin sa labas. Ilang saglit pa bigla na lang may kinuha sa estante ang lalaki. Inilagay niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon. At maya-maya umalis na siya. Kwento ng tindera na diskubre na lang niya ang pagnanakaw nang gagamitin na ang cellphone.
Nagpanggap pa raw ang lalaki na customer na bumibili ng delata at bottled water. Nagtanong po siya kung magkano po yung mineral. Tapos sabi ko po, meron pong malaki. Sabi niya, sige, ayun ang malaki. Tapos binigay ko po yung pagkatalikod ko po, doon yun na po pala nakuha yung cellphone ko. Sabi, wala bang mas malaki dyan? Sabi ko, meron. Ay, wala na po. Tapos binalik ko po yung ano, tapos pagharap ko po, ano po siya, nagmamadali po siyang lumabas. Ikatlong araw pa lang sa trabaho ng biktima na mangyari ang insidente. Hindi raw niya lubos sa kalain na mananakaw ang cellphone na nagkakalaga na mahigit 8,000 piso. Mahalaga po, kasi po ano po yun pamana pa po sa akin ng tito ko po, nang namatay po. Tapos po nagastusan ko na po ng malaki. Mga ilang years na po yun sa akin. Nakapag-report na ang biktima sa barangay. Sa inisyal na investigasyon, hindi raw nila residente ang mga salarin. Ang mga tanod mas paigtingin daw ang pagbabantay para maiwasan ang ganitong krimen. Yan po ay posibleng dayo lang po dito sa aming barangay at napadaan lang po. Ang mga tanod po, nagro-ronda po sila gabi-gabi, 3 beses sa isang gabi. Possible po yan nang dumaan sila, hindi po naaktuhan ng mga nagro-ronda. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 15 na ang aktibong kaso ng MPOX sa Pilipinas ayon sa Department of Health. 11 po ang naitala sa Metro Manila, 3 po sa Calabarzon at 1 naman sa Cagayan Valley. 14 dyan ay lalaki at 1 naman ang babae. Para maiwasan ang hawaan, laging maghugas po ng kamay. Panatilihing malinis ang katawan at iwasang magdikit sa ibang tao. Magsasagawa na rin po ng matinding information dissemination ang MMDA tungkol sa sakit para maiwasan ang pagkalat nito. Bagong-bagong balita, may 2 personalidad pang posibleng madagdag sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay po yan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May ulat on the spot si Salima Refran, exclusive. Salima? Connie, pinakakasuhan na nga ng Department of Justice ng qualified human trafficking at kidnapping yung 2 Pogo middle managers ng Lucky South 99 sa Porac sa Pampanga. Sa 14 na pahinang resolusyon, sinabi ng panel of prosecutors na naabot raw ang mga elemento ng mga krimeng qualified trafficking in persons at kidnapping for ransom. Bagamat na-dismiss naman ang mga reklamong serious illegal detention, serious physical injuries at robbery, maaari raw ihain muli ang mga reklamo oras na makakalap pa ng dagdag o bagong ebidensya. Ang mga complainant sa kasong ito, 2 Chinese na tadtad ng pasa at sugat na nailigtas sa operasyon. Ang isa, yung nahuli kam na lumabas ng Pogo na nakaposas pa sa frame ng kama, habang isa pa na rescue naman sa isang nakakandadong kwarto matapos magsisigaw ng ilang araw. Ayon sa resolusyon, na-recruit ang isa sa mga biktima para sa ibang trabaho pero ibinyahe papunta sa Porac Pogo at ginawang love scammer. Nang tumanggi, sinaktan at ikinulong daw siya sa isa sa mga kwarto. Ang isa namang biktima dinukot sa Maynila at dinala sa Porac. Hiningan raw ng 300,000 pesos na ransom ang kanyang pamilya sa China at nang hindi makabayad, dito na siya sinaktan at pinosa sa frame ng kama. Ipinag-utos na ang pagsasampa ng mga kaso sa mga nararapat na korte. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, malaking bagay ang resolusyong ito sa pagpapanagot sa mga tao sa likod ng mga Pogo, lalo na dun sa ibang mga testigong takot palumutang at magsalita. Narito ang bahagi ng ating panayam kay Executive Director ng PAOK, Undersecretary Gilbert Cruz. Yung pag ganito kasi, yung nagiging cooperative yung mga witnesses natin, yung mga complainants, madali nating mapapausad yung ating kaso laban dito sa mga big players na sinasabi mo, like yung former mayors Alice Go and sila Cassandra Ong. Sila kasi yung mga malaking pangalan na nababanggit dito. Connie, sa ngayon nga ay nasa kustudiya ng PAOK yung mga akusado. Kailangan munang matapos yung paglilitis sa kanila at pagsilbihan nila yung sentensya kung makoconvict sa kaso bago harapin naman yung mga nakaambaring deportation case laban sa kanila. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Nagkaroon ng anilay prangka at malalimang usapan ng Pilipinas at China kaugnay sa mga issue sa South China Sea, partikular sa Escoda Shoal ayon sa Chinese Foreign Ministry.
Sa nasabing bilateral consultation mechanism, muling iginiit ng China ang kanilang sovereignty sa Skoda Shoal. Dapat din daw nating alisin ang ating mga barko roon. Muli namang binigyang diin ng Pilipinas na sakop ng exclusive economic zone ng bansa ang Skoda Shoal. Handa naman daw ang Pilipinas sa mga paraan para mapababa ang tensyon sa lugar. Nagkasundo naman ang dalawang bansa na ipagpapatuloy ang pag-uusap at diplomasya. Bago yan, naghain na ng diplomatic protest ang DFA kaugnay sa sunod-sunod na harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Skoda Shoal, kabilang ang BRP Teresa Magbanwa. Nakahanda naman daw ang Philippine Navy sakaling tangkayin itong tanggalin doon ng China, pero hindi na nila ito idinitalye. Mga kapuso, anong pinaka-hate nyong iniuutos sa inyo ng mga bata pa kayo? Maglaba. Ayoko yun. Oo, pare-pare pala. Talaga, iniutos ka maglaba, ha? Ibahin niyo raw ang isang baby girl from Dumaguete City na maasahan. Home Economics Who para sa 2-year-old na si Mikaya. Gina G sa mga gawaing bahay kabilang na ang pagiging assistant as Little Labandera. Kwento ng kanyang parents, walang nagturo at nagpipilit kay Mikaya. Nakikisali lang ang bata sa kanilang labahan session na naging bonding time na rin ng pamilya. Yan ang dahilan kaya nahas ang skills niya sa pagkusot at pagbabanlaw na talaga namang wow na wow! Ang galing. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.